Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, kung uso talaga yung kwentong barbero, meron din talagang kwentong marino. And, dito talaga ako nagtaka kasi ito post ng ating kaibigan na si Jesus Valsies. Sabi dito, binigyan daw ng 18 Marines si De Lima ng millions in maleta sometime in 2022 to 2025 sa utos ni Zaldico. Nakakulong pa si De Lima until November 2023 and naging congresswoman lang siya last year. Ba't naman siya bibigyan ng maleta? Diba? Literal na. Wow, mali. And you know what, mga minamahal? Why would De Lima meet Zaldico, Eduardo Año, and Martin Romualdez? Remember, De Lima endorsed an impeachment complaint against President Bongbong Marcos weeks ago. And De Lima was not part of the Congress. Diba? Noong si De Lima ay hindi po part ng Kongreso na nag-approve ng 2025 budget. So, bakit siya bibigyan ng millions maleta? Ano ba, garapalan ng magsinungaling? Patindihan ng magsinungaling, mga minamahal? Sino yung nagsulat ng script ninyo? Wala, booking. Diba? Mga mahihinang nila lang. Mukhang si Daryl Yap ba yung nagsulat? Mga minamahal? Diba? Nakakaloka. Kaya yung ginawa ngayon ni Trillanes na magpa-file siya ng kaso dyan sa 18 Marines na yan, tapos dyan sa Bugado na yan. Tama yan. Kasi yung narrative kasi nila na inuulit-ulit nila yung maleta scheme na yan, sa damakmak na yawa talaga. Gusto ko silang murahin non-stop. Last year pa yan. Ngayon lang talaga sila nag-ingay. The fact na alam nila na mainit ang issue ni Sara Duterte dito nga po sa impeachment at ni former President Duterte dito nga po sa International Criminal Court. Gusto nilang sirain ang image ng International Criminal Court. Biruin nyo binigyan daw si Trillanes ng 58 or 56 million. Sa dolyar naman, $2 million. Para daw po ilibre yung mga investigator ng International Criminal Court nung December nung pumunta sila dito. Tapos sabihan ba naman na nagdala ng babae, pumunta sa hotel, sagot lahat-lahat. Hindi ba't gawain yan ni Digong yung pagdadala ng babae? Naloloka ako. Mga minamahal. Diyos ko po. Alam ninyo, yung ending lang naman talaga nito, gusto nilang sirain itong ICC, tapos ilihis ang issue dito nga po kay VP Sara Duterte at kay former President Duterte. Kasi simple lang tayo, mga minamahal. Simplihan lang natin yung logic. Kung may 805 billion, 'di ba? At kung meron mang cash movement, hindi ba dapat merong bangko? Hindi ba dapat meron silang records? Hindi ba dapat meron silang mga witnesses na tunay? May mga paper trails. Kaso yung problema nga, yung mga Marines, 'di ba? Na kanilang, Diyos ko po, kanilang i-present na pagtanto ng Philippine Navy na yung 4 doon hindi totoong marino. Tapos yung 16, 'di ba 16 sila? 18. Yung 4 doon, hindi totoong marino. Yung natirang 14, mga dishonorably charged. Remember ginawa na yan ni Mike Defensor kay Marcoleta through Orly Gutesa. Taking witness. Oo, sa Senate Blue Ribbon Committee. Nanong hinanap, pinapaharap ng National Bureau of Investigation. Ano yung nangyari? Hindi na po nagpakita. We do not know if Gutesa was still alive or not at kaya niya pang magsalita muli. Hindi natin alam Diba? So, ba't tayo maniniwala sa kanila? Diba? Tandaan ninyo sa batas, mga minamahal, kapag wala kang ebidensya, yan po ay isang chismis.
Oo, systematic na sinasadya nilang ganyang klaseng black propaganda. Nasisimulan na mga minamahal, tandaan ninyo, nasasagasaan na ng mga peking narratives yung due process. Sinisira nila yung institusyon ng militar sa paggamit ng mga peking identity ng mga punyemas. Gusto ko silang pagmumurahin non-stop ng mga peking marine na yan. So, ang ending, nawawala ang tiwala ng taong bayan dito nga po sa sistema. At ginagawa na talaga nilang circus ang aligasyon tungkol nga po dito sa seryosong asapin tungkol sa korupsyon. 'Di ba? Diyos me yun. Nakakaloka. Sabi na nag-comment dito. Hoy, ang tanga naman ng mga abogadong yan. Acceptance fee or whatever is promised. Yan lang yata yung iniisip rather than the circumstances and evidence. Wala namang process of deduction yarn. Katawa-tawa. Totoo mga minamahal. 'Di ba? Inuna kasi yung pagpiprint-print ng t-shirt bago yung briefing Kaya tingnan ninyo, iba-iba sila ng script. Wala na mga credibility yung mga yan. Tandaan ninyo, sa korte, ang kailangan dito, credibility. Sino ba ang scriptwriter? Si Mike Defensor? Ha? Si Marcoleta? Hindi man lang inaral yung Disney yun naman. Hindi man lang nila inaral yung kanilang script. Hindi nila pinag-isipan. Kaya tingnan ninyo, tumbling-tumbling sila. Aray mo? Diba? Please rewrite your script, ha? Yung madaling tahiin, yung madaling isahan, para hindi masyadong magulo. Yung madaling paniwalaan at nagtutugma-tugma sa timeline. You're too desperate. Desperado yung atake ng mga yarn. Hindi na briefing. Diba? Just me, you. Oo, alam mo na. Sa sunod. Gutesa. Bumbuhay ka pa man. Sabi-sabihan nga si Mike Defensor, galingan sa pagsusulat ng script. Kahit nga din ikaw, hindi mo alam yung script mo, mas alam pa ni Marcoleta yung nilalaman ng script mo. Diyos ko. Sige, pagbigyan natin sila, mga minamahal. Diyan sila magaling. Hindi na ata nila kinaya itong si issue ni Digong, kaya tingnan ninyo. Hindi na nila kinaya mga minamahal itong issue ni former President Duterte. Kaya naghanap na lang sila ng pwedeng may issue ba. Talagang garapalan na, mga minamahal. Sobrang mali ng kanilang mga writers. Apaka-ob-ob. Sablay na sablay. Kung meron talagang kwentong barbero, ngayon meron namang kwentong marino. Diyos mio. Typical type of the DDS talaga. Anyway. Ay, nako. Pasikat. Alright. Pengi lang ako ng comments, mga minamahal. Likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update, mga minamahal, sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.